Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, yun nga po mga ka-Streetwise. Huling-huli po sa video ng isang concerned citizen na itong si Camille Villar, yung burgis na anak nga po ni Cynthia Villar, nagvo-vote buying po sa may Imus. So, dahil nga po dito no, sa vote buying nga na sinasabi ng video, so naalarma po ang COMELEC at ngayon po pinapasagot nga po itong si Camille Villar regarding nga po dito. So ano ba yung pinaka-consequences nga po nito pag napatunayan talaga na vote buying po yung ginawa ni Camille Villar? Wala lang. Disqualified lang naman. So ito, para makuha natin yung point, no? Ito po, ito ay video. Okay. Hindi, ito. Galing itong News 5. So, basahin muna natin yung report ng News 5, ha? Ano ba yun? Ito. So sabi dito, Representative Camille Villar, pagpapaliwanagin ng COMELEC dahil sa umano'y vote buying. Okay? So, sabi dito, basahin natin, ha? Okay. Mag-i-issue ang Commission on Elections kontra Bigay Committee ng show cause order laban sa senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa umano'y vote buying. Nag-ugat ito sa video na pinost sa social media ng isang kandidato noong February 12. Makikita umano sa video na present si Villar sa isang event sa barangay Buhay na Tubig sa Imus. Buhay na Tubig sa Imus nga to. Kung saan may nagparaffle at may nag-abot at tumanggap ng pera. Isinumbong ito ng isang anonymous complaint noong April 21. So bago-bago lang pala, no? Si Villar ang magiging kauna-unahang national candidate sa bilang Pilipino na i-issuean ng show cause order ng Anti-Vote Buying Committee. Okay? Oras na matanggap ni Villar ang show cause order, may 3 araw siya magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense, complaint or disqualification petition. Yan ha. So ngayon, tandaan natin mga kababayan, kapag ito po hindi nalusutan ni Camille Villar, disqualification po ang pinakapataw dito. So ngayon, alam nyo kung ano nakakatawa dito mga ka-Streetwise. Nakita ko po yung mga post ng mga nung post ng mga bobong mga DDS na lang pala, ng mga bobong mga DDS, pinagtatanggol po nila si Camille Villar. Wow! Hindi nga, nakita ko yung mga post ng mga DDS eh. So sabi ng mga DDS na madami naman kami mga nakitang mga video na vote buying, bakit hindi daw ito pinapakalaman ng COMELEC? Yun naman pala eh. May nakita pala kayong vote buying. Bakit hindi kayo magtag sa COMELEC? Ba't hindi kayo Ba't hindi kayo yung mag-file ng complaint? Tangad din eh, no? Lalo na yung Crisette na yan, yung mukhang mapanghe. Hindi nga. Sabi niya kanina sa post niya, porket lang si Camille Villar, in-endorse ni Sara, ginigipit nyo na. So sabi din ni Crisette, marami naman daw po nakikita online na ginagawa daw po yun. Hindi sumbong nyo sa COMELEC. Ba't hindi kayo magsumbong? May nakita pala kayo eh. Talaga ito sa DDS po talaga, walang bait sa sarili, no? So ngayon, actually ito ito yung nakakuha tayo ng copy ng video. Ito mga 1-minute video lang naman ito eh. Ito yung video nga po na na vote buying di umano ni Camille Villar. So ito, panoorin natin to. Senator Mark Villar, at pinento niya po sa akin na sobrang saya niya dito sa Imus. At kung maaari lang, marami siyang mabigyan ng tulong. Kaya hindi ko talaga pinalampas itong... Ayan so si Mark Villar daw po magbibigay ng tulong. So ano klaseng tulong? Hindi ko talaga alam yung point, no? So ano bang tulong na ang ginagawa ng senador? Di ba dapat ang ginagawang tulong ng senador gumawa ng batas? Di ba? So anong klaseng tulong ba, no? Sige, continue nga natin. Sige, nakakatawa to si Camille, no? Burgis na burgis magsalita, no? Panahon na ito na hindi ko makapunta dito. At syempre, pasasalamatan ko ang aking mga tito at kuya dito sa pagtulong na makasama ko po kayo ngayong hapon. Syempre, ang ating minamahal ng Mayor Alex Advincula. Ang kasama namin
Alex and Vin ko lang nga, ano nga, Imus nga, oo, tama. Sa Yan, ito na yung vote buying. Medyo malabo lang yung video mga kababayan, pero yung isa po nakakulay orange dyan, si Camille Villar po yung nakatayo. Alam niyo kung anong point dito? Ang nakakatawa kasi dito kay Camille Villar, siya mismo yung nakatayo, siya mismo yung nagpapalaro, siya mismo yung nagbigay ng pera, siya mismo yung pumapalakpak. Imbis na iutos sa ibang tao, siya mismo yung nagbida-bida dun sa stage. Oh, ayan ang pagkakaiba. Oh. Ayan na, si Camille Villar yung nagsasalita doon na. Oh. Siya mismo nagbibigay ng pera. Hindi, ito kasi alam ko merong issue din si Vilma Santos tungkol dito. Yung sa kotse. Pero yung kay Vilma Santos, ewan ko lang medyo may pagkakaiba. Hindi ko naman sinasabing hindi vote buying yung ginawa ni Vilma Santos, pero yung kay Vilma Santos, meron siyang inutos na tao na nagsalita. Nagkataon lang talaga na si Vilma Santos sa stage. Ganon yung pagkakaiba. Pero si Camille Villar, ibang level. Siya mismo nagsalita, siya mismo nagpalaro, siya mismo nagbigay ng pera. Alang ya talaga, no? Sige. Ano, siya yung naka-orange doon, no? Kita nyo ba? Medyo malabo lang yung video, pero siya yung naka-orange na yon. Siya mismo nagpapalaro. Oh. Hello. So ito yung ebidensya laban nga po kay Camille Villar. Kita nyo, di ba? So ngayon, syempre, pag ganyang mga bagay, mga kay-streetwise, di ba? Sumagot ka agad si Camille. Tingnan nyo to sabi ni Camille dito. Tingnan nyo, ang sagot ni Camille dito, tinetechnical niya. Tinitechnical po ni Camille. So sabi ni Camille dito, the event referred to happened last February 9, 2025, which was way before the campaign period. I vehemently deny any allegation or insinuation of vote buying or commission of any election offense for that matter. I am confident that the COMELEC will clear my name for these wrongful allegations upon hearing my side on the matter. Ang point dito mga kababayan, sige. Ang point dito, ikaw yung nasa stage, ikaw nagpalaro, ikaw nagbigay ng pera. Ngayon ang sagot ni Camille Villar, hindi pa naman election period nun eh. Ang tanong doon, nagbigay ka ba ng pera? Nagpalaro ka ba? Ayun ang tanong dito. So, tinitechnical po kasi ngayon ni Camille Villar yung sagot para syempre, alam nyo, ang pangit nito. Kung sa side ni Camille Villar, disqualified ka dahil nagpalaro ka, na ikaw mismo yung gumawa, pwede mo namang iutos sa iba eh. Di ba na, hindi ko alam yung palaro na yan. Silang may gawa yan. So, paano makakalusot ka doon? Yung problema, ikaw mismo yung nakatayo doon, ikaw mismo nagbigay ng pera, ikaw mismo nagsasalita. Burgis. Burgis talaga to, no? So mga kababayan kung kayo po gusto niyo pang iboto si Camille Villar, mag-isip-isip po kayo. Andyan naman po may mas maraming tao po na kandidato na mas deserve na maging senador katulad nga po ni Benhur Abalos. Pagtulungan po natin si Benhur Abalos na manalo. Hindi po katulad ditong anak po ng isang elitista na burgis. Wala yan. Ako talaga nang nagtataka talaga ako kung bakit may mga tao pa rin gustong iboto ang mga Villar. Sa kabila po ng pahirap na ginawa po nila sa patubig, pati po sa mga lupa. May issue sila ng land grabbing, may issue po sila doon sa mga patubig. May issue pa sila sa recertification law. At ganun po talaga pag maraming pera, namimili po talaga ng boto yan. Ngayon mas deserve po ni Abalos na manalo. Kunting Diyos ko naman. Especially ngayon po na si Camille Villar inendorso pa lalo ni pangalan nito ni Sara.
Oh, proud eh, oo. Oh, in a show of unity, Vice President Sara Duterte officially endorses Representative Camille Villar senatorial bid. Oh, di ba? Mag-best friend po sila. Oh, isang Burgis, tsaka isang Sinto-Sinto nagsama. Oh, kaya yan. Oh, di ba? Oh. So, at least mga kababayan, di ba? Itong binibintang kay Camille Villar, may ebidensya. Yung binibintang po kay Camille Villar, may ebidensya. Pero pag si Sara Duterte ng bintang, wala pong ebidensya, palpak, puro ampaw, puro salita. Ito balikan natin to, no? At least baka para maalala ninyo. Actually, kung ako si Camille Villar, di ba? Hindi po ako magpapapromote sa isang taong tanga. Parang si Sara. O example nito, tinan nyo to. Nalala nyo to? Nalala nyo nung merong budget hearing si Sara. So, ang sagot ni Sara, hindi daw po siya a-attend sa budget hearing kasi 2 tao lang daw po yung may hawak ng budget. So, ngayon, sige, ibigay natin yung, baka nga tama yung sinabi ni Sara. Baka nga totoo ang sinabi ni Sara. Pero ang point natin dito, asan ang ebidensya at saka asan yung logic. Katulad ng ebidensya, basta may logic eh. O ito, naalala nyo to, panoorin nyo to, tinan nyo to. Ito. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa... Ayun na, di na sila mag-participate doon sa budget hearing. O, hingi ka ng pera sa budget ng 2025, ayaw mo umattend. So, bakit? budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na 2 tao lang naman yung nag-decide. Sinabi niya. Dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. O yan itong bintang to, nang walang ebidensya. Yung kay Camille Villar, may ebidensya po tayo, may video eh. At sinabi ko din, yung proof ko, kung bakit sila lang daw dalawa. Actually, sinabi niya lang na meron siyang ebidensya, pero dun po sa interview, wala po siyang pinakitang ebidensya. Kasi ang point dito mga kababayan, ganito eh. Di ba? Kapag gagawa po ng isang budget sa isang fiscal year, pag didebatihan po ito, magkakaroon po ng proposed budget muna sa House. So, meron kang sponsor dito. So, meron pong congressman na nag-sponsor po dyan po sa budget ni Sara. Kalimutan ko na kung sino yan. Basta, hindi si Martin Romualdez, hindi po si Saldico. Tapos, aprobahan yan, magkakaroon ng budget deliberation, iakyat po ito sa committee ng House, tapos iakyat pa ito sa committee ng Senate. So, ang point dito, bakit ka mambibintang sa 2 tao kung merong proseso? Bobo ka talaga. Visit ka. Oh. So, tingnan nyo to So, ito yung sagot ngayon ni Saldico dito. Wait lang. Close natin to. Ito. Yan So, sabi dito, tingnan natin. Lawmakers to VP Sara, government budget is not controlled by 2 House leaders. So, sagot ito ni Saldico. So, sabi dito, obvious na diversionary tactic ang sinasabi ni Duterte. Nililis niya ang issue kasi ayaw niya magpaliwanag, he added. Cory reiterated that the budget is deliberated not only by the House but also by the Senate. Di ba? After both chambers complete their separate scrutiny of the government budget, the bicameral conference committee will be convened. So magkakaroon ng proposed budget, magkakaroon ng sponsor sa House, pagdidibatihan sa House, pagdidibatihan pa ito sa Senate, tapos magkakaroon pa ito ng bicameral conference, both House tsaka Senate. Saka ito gagawa ng GAA, papapirman sa presidente. So asan dun yung logic ni Sara Duterte, 'di ba? Na 2 tao lang yung gumagawa ng budget ng Pilipinas. And by the way, bakit ikaw lang nang nagsasalita? Ang daming oposisyon po sa Pilipinas, ikaw lang yung tanga na gumawa niyan. Ay naku, wala na, naisingit ko lang kasi at least ito, kay Sara, gusto ko lang ikumpara. Kasi pag meron tayong aligasyon, may ebidensya. Pag itong mga DDS, especially nga po si Sara, pag nagbintang, puro aligasyon lang. Walang ebidensya. Di ba? So yun mga ka-streetwise, so kayo po, ano pong masasabi nyo nga po dito sa vote buying na ginawa nga po ni Camille Villar. Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Ay may video, di ba? No. Itong malupit na tanong. Kayo ba naniniwala ba kayo
na merong bayag itong COMELEC para i-disqualify dito si Camille Villar. Kasi malinaw yun eh. Di ba? Siya nagsalita, siya nagpalaro, siya nagbigay ng pera. O, di ba? O. So yan, no? So yun mga kababayan, no? So pasensya na po, no? Kung di tayo nakakapag-live stream, no? Medyo busy lang po tayo ngayong araw kasi malapit na po yung eleksyon. Oo, so, yan, basta. At saka medyo busy rin tayo sa kalusugan natin, no? So, o nga pala, by the way, maraming salamat po sa bumoto sa ABP, ang bumbero ng Pilipinas, sa OFW po natin from OFW natin na nag-message sa akin from Singapore, Korea, Japan, at saka Hong Kong. So maraming salamat po sa suporta sa ABP, no? So yun, no? So pa-comment lang po. Ayan na, so sa topic natin ngayon, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga Streetways, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!